si Buydila. Nagmukhang tanga si Buydila dyan. Hello, kayo GC? Hello, ang mga disipulo ni Pastor Kibuloy. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y pinakiusapan na magsalita. Usually nasa likod lang ako. Usually, nai-interview ng SMNI. Bakit ako parating nagpapa-interview sa SMNI? Isang rason lamang po. Yun ay dahil sa ginawa ko sa SMNI. Kaya tuwing nag-iimbita sila, ako'y pumupunta at nag-explain. So maraming salamat sa SMNI. Alam po nyo, napakahirap pangpanya na walang kandidato. Pero may pinunda na iniwan, may punla na iniwan si Pastor Kibuloy sa inyong lahat. Ang hindi natin makikita isang tao, pero equivalent yun ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off. At tumataas ang balahibo ko pag tinitingnan ko kasi wala silang kandidato. Hindi nila kasama si Pastor Kibuloy. Pero nagawa niyong mag-nationwide. So sa mga nanonood, kung gaano katibay ng KOJC at ng mga kasapit ni Pastor Kibuloy, ito na po yun. Nakikita niyo kung gaano silang kalakas. At nararamdaman ng buong Pilipinas na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Kibuloy. Para magsalita, sabi ko, hindi naman niyo ako ini-interview. Ano naman sasabihin ko dito? Diba? Ako po'y sanay sa kampanya, ako po'y madalas nasa likod. Pero nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Kaya po ako'y gulat na gulat. Nung ako'y pumasok, sabi ko parang dumadagong-dong ang lugar. Sa tingin ko po, ito ang kick-off na napakaingay, napakalakas ng energy. At sana po, sa darating na 90 days, patuloy po tayong magpalakas. Patuloy po tayong ipaglaban ang ating kandidato na kinulong nila at hindi nakasama sa atin. Tatandaan po nyo sa kampanya, ang gusto ng taong bayan bago. Ang gusto ng taong bayan hindi yung recycle. Ang gusto ng taong bayan hindi yung nahalal ka na noon, wala ka namang ginawa. Yes! So ano ang hudyat ng panahon? Ang hudyat ng panahon ay bagong muka at bagong pangalan. Kaya kahit wala ako si Pastor Kibuloy, hindi natin makakasama sa 90 days. Kayo ang kapangyarihan na tutugon sa nais magawa ni Pastor Kibuloy. Dalhin po natin si Pastor Kibuloy sa Senado. Maraming salamat po. Maraming salamat, Professor Manuel Mejia.
syempre, hindi lang po tayo ang nagtitipon-tipon ngayon dito po sa Inares dahil sa bayan din po tayo sinasamahan ng marami pang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao! Magandang gabi sa ating lahat. Unang-una, ako po ay nagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ for inviting me here sa kanyang kick-off rally. Maraming salamat po. Alam ko ninyo, magkwento lang sa inyo konti. Last week, nung meron akong event na pupuntahan sa Baguio, hindi ko kinayang magmotor papuntang Baguio dahil short talaga sa oras. Ako'y nakiusap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte na may-ari ng helicopter. Ako pwede sana, makapwede niya akong ihatid doon sa Baguio, tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. So yun, pinick up ako sa Kawit, Cavite, nilipad ako doon sa Baguio. Baba ko sa chopper sa Baguio. Lumipad ko ng chopper, pauwi Manila. At sa kasamang palad, yung chopper at yung piloto ay nalaglag at namatay yung piloto. So, iniisip-isip ko, bakit hindi nalaglag yung chopper na apat kaming sakay, paakyat sa Baguio? Bakit nalaglag siya nung isa na lang, piloto na lang sakay, pababa pa? So, I realized na siguro nga, meron pang misyon si Lord para sa akin dito sa mundo. At ang misyon na yan, I am sure, gusto niya ipagpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko ito gusto na laban. Laban natin lahat ito. Laban sa droga, laban sa kriminalidad, at laban sa korupsyon. Alam po ninyo, yung droga, given na yan eh. Basta bigyan natin ng tsansa, sigurado yan at yung atin ng Malacanang, kayang-kaya natin yan. Yung kriminalidad, kayang-kaya natin yan. Yung atin ng Malacanang. Pero korupsyon, yan ang pinakamahirap na misyon na binigay ni Lord sa akin. Alam niyo, kahit anong objection gagawin ko, maubos niya ang aking kagasigaw ng objection, Your Honor. Objection, Mr. President. Kahit na hindi tayo pakinggan, kahit na mag-walk out tayo, pakita natin na galit tayo, walk out tayo, galit dyan sa proceedings. Walk out tayo. Wala pa rin mangyayari. Dahil, ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. So pag magbotohan, tatlo lang kami, talo pa rin. So useless yung aking sumigap. Ay, hindi man actually useless, pero sayang. Hindi siya talagang hindi natin ako ang ating kagustuhan.
Kaya ako ngayon nakikiusap sa inyo. Ako sakali man, ako'y tulungan ninyo magabalik sa Senado at susurtehin ng manalo. Itutuloy ko yung laban na yan. At ang laban na yan ay kayang-kaya kong gawin. Kung aside from Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, idagdag po ninyo lahat itong kasama natin dito. Kung mapanalo natin ang number 10, Senator Bundok, Jimmy Bundok, Atty. Bundok, napagagaling, napagano. Of course, Senator Bongo, Senator J.B. Hinlo, abogado na, fighter pa. Atty. Raul Lambino, yan, no question. Talaga, astig yan, abogado. Ito ba? Congressman Rodante Marcolita. Of course, ang ating pinakamamahal na kahit na nasa politika na siya, dahil nag-file na siya ng kanyang kandidacy, but still, he refuses to be called a politician. He wants to be called a leader. Napakagaling, pakinggan. Kaya ako rin, kahit na naka-one term na ako bilang senador, gagayahin ko si Pastor. I don't want to be called a politician. Dahil hindi naman talaga ako politiko, yung aking ugali. I am not always politically correct in all my statements, in all my actions. I am not necessarily politically correct. Pero, galing sa puso. Diba? So, huwag niyo akong tawagin politician. Tawagin lang niyo akong fighter. Fighter. Atty. Vic Rodriguez. Ito rin, lumalaban rin ito sa corruption. Kaya napakalakas po ng team natin magkakabalik kami ni Senator Bongo at kasama namin sila lahat. Of course, si Mr. Epektibo, Philip Salvador. Imagine ninyo, kung ang Senado ay mapupuno ng tao na kagaya namin, itong lahat na andito ngayon, makita ko kung yung mga tao na yan makaupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat. Thank you! Daghang salamat, Senator Ronald Bato de la Rosa, Itaga sa Bato. Kinahanglan na ito suportahan ang Pinipilaman Duterte Senatorial Line-Up. Ikakampanya ba natin silang lahat? Yeah! Kabalikot, kadali lang. Ano yung Bisaya, kabalik-balik, dali. Nakalimutan ko pala, pasensya na. Nakalimtan! Kulang ko sa upper class ko. Alam mo kung bakit naubos? Halos maubos ang problema natin sa insurgency sa Pilipinas. Ako I would like to give credit to Colonel Allen Capoyan. Isa rin kumatakbong senador. Napakalaking utang natin Pilipino. Hindi nyo alam. Pero ang dami niyang ginawa sa ating hindi kung bakit halos maubos ang problema natin sa insurensya. So salamat. Sama ninyo si Colonel Allen Capoyan dito sa ating kasamahan. Maraming salamat! Thank you po, sir. Ayan. At ang susunod naman na magbibigay ng mensahe, Jimmy Bondo! Ako po si Atty. Jimmy Bondo, number 10 sa balota. At sa araw na ito, buong puso at buong diwa ko pong ini-endorso si Pastor Apollo Kibuloy.
Pero bibigyan ko po kayo ng tatlong dahilan kung bakit po ang isang katulad ko ay sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Una po, may tanong muna ako sa inyo. Ang dami nang nag-speech. Gusto niyo pa ba ako mag-speech? O kantahan ko na lang kayo? Ako? Ganyan naman ang ugali ko eh. Hindi, ganito po, iiksiyan ko yung speech, tapos kung mamarapatin ng aking mga kasamahan, kakantahan ko kayo ng konti. Kahit wala akong bayad, basta may budget. Wala. Hindi, pinaliligaya ko lang kayo dahil lahat po tayo pagod sa politika kuminsan. Pero meron po akong tatlong dahilan kung bakit talagang buong puso ko ang suporta ko kay Kibuloy, Pastor Kibuloy. Number one, sabi po nila, you will know the shepherd by his flock. Diba? I know my sheep and my sheep know me. Alam niyo po, hindi kami close ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayoko po, maliit po akong tao sa totoo po. Hindi po ako nakikihalo sa mga mararaming mga malalaki na tao. Pero ako po, nakilala ko si Pastor Kibuloy dahil sa inyo. Alam niyo po, ang dami kong mukha dito kung saan ko na nakita. Yung iba nakikita ko sa Facebook, yung iba nakikita ko sa mga rally. Ulit-ulit po, nagkakapalitan na po tayo ng mukha. Pero ang napansin ko po, ang ugali po ninyo, bagamat may pagkakaiba-iba, sa gitna, sa kaibuturan, ay pare-parehong may kabutihan. Alam niyo po, katulad po ni Pastor Kibuloy at ni Senator Bato, na hindi kami politiko, Pastor, leader. Tama? Si Senator Bato, fighter. Lalo naman ako hindi politiko. Kaya ko po, kahit nag-abogado ako, no, nag-singer ako po ang gusto ko pag-ibig lang. Kaya ako po, lover. May hugot ah. Yung love po, yung capacity for love ni Pastor Kibuloy, sa inyo ko po nakikita. I-excited ko na to dahil nasabi ko tatlong dahilan, tapos kakantahan ko kayo na to. Number 2, no? Si Pastor Kibuloy po ay nakakulong sa ospital. Tama ba yun? Kaya gusto ko po siya, bilang abogado, dito po lalabas yung aking konting fighter. Pahiram po, konti lang. Kahapon po, kami po ay naghain ng kaso sa ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Bakit? Hindi po. Sa totoo, sabi ng iba, paghihiganti daw to. Hindi po ito paghihiganti. Ito po ay paghahanap ng hustisya. Bakit? Isipin niyo, mga tao walang sana, kinukulong sa ospital. Pero yung mga nagpapansipay ng budget, malaya. Paano nangyari yun? May mga blanco sa BICAM report. Pagpasa bigla sa Pangulo, may 241 billion na. Kaya po kami ay nag-file ng kaso ng falsification of legislative documents at paglabag po sa RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po ay hindi paghiganti. Pero kaya ko sinusuportahan si Pastor Kibuloy dahil para sa akin siya ngayon ang mukha ng kawalan ng hustisya sa sistema ng Pilipinas. Pangatlo, dahil baka maubusan ako ng time para kumanta. Ako po ay number 10. Number 10 po ako sa balota. Napakagandang numero, no? Talagang kaloob po ng Diyos sa akin yan dahil hindi naman ako masyadong kilala sa politika. Binigyan ako ng napakagandang 10. Ano po ba na naiisip
nyo sa number 10. Commandments. The 10 commandments. Kung ano-ano iniisip nyo, puro mali. 10 commandments. At lahat po yan pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Thou shalt not steal. Ang anti-corruption, ano ba yan? No? Pinag-iikot-ikot pa natin. Ano ba yan? Thou shalt not steal. Oh. Thou shalt not steal. Napakasimple. Yung nangyayari sa PhilHealth, alam niyo po, ang tagal ko sa pagko, may mga pasyente nakakulong sa ospital, hindi makabayad. Hindi makabayad, namamatay sa ospital, umuutang sa amin, wala naman kaming mabigay kasi wala sa aming panukala yung ganoon. So ang naisip ko, murder yun, di ba? Thou shalt not kill. Yun. Kaya po yung pagnakaw nila sa PhilHealth na budget, pagpatay po yan, isipin nyo, hindi nyo na tinustusan yung medical bill, inulong nyo pa. At ako po, nung ako inaroon talaga pong nagdurugo yung puso kong promise, wala akong showbiz ito. Ako po ay talagang naiiyak ko minsan dahil may humihingi. Sasabihin, sir, pumutok yung, kung ano man ang pumuputok. Pumunta ako sa public hospital, walang space. Pumunta ako sa private para hindi ako mamatay. Inoperahan ako. Pag-gising ko, sabi sa akin, ma'am, magaling na po kayo. May utang kayong 300,000. Hindi po ba? Kaya po ako ay naniniwala kay Pastor Kibuloy dahil alam ko that he is a true leader. Ako po ay may awitin. Ang tawag po sa kanta nito ay Tunay na Laya. Narinig na po lang iba sa inyo yan. With the permission of my colleagues, maaari ko ba kayong kantahan kahit saglit? Dahil hanggang ngayon po, that is my most effective way of showing you my heart. Ang puso ko po sa totoo sa inyo at ngayong gabing ito, binibigay ko po ang puso ito kay Pastor Kibuloy. Naway siya ay bumalik na at maging isang leader, maging isang fighter, at maging isang lover. Maraming salamat po. Ako po ay kakantang saglit para sa inyo. Okay lang po ba? Magandang gabi, Inalas Jim! Magandang gabi, Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam kong nanonood ka. Natutuwa naman ako dahil ang campaign poster ni Pastor Kibuloy ay regalo ko yung suot niya na gano'n na Pastor Kibuloy, mahal na mahal ka ng sambayanang Pilipino! Meron akong tanong sa inyong lahat ngayon. Papayagan ba natin ang sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0 sa Senado? Papayagan ba natin ang sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0 sa Senado? Baliktarin natin ang kanyang salita at simula sa araw na ito, isisigaw ang panalo ng Duterte team! Pangungulahan ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang sabi ni VP Sara Duterte nung nag-speech siya kamakailan lamang sa mga media, God save the Philippines. Naniniwala ba kayo na kailangan namin ng Diyos para masamba ang Pilipinas? Kung naniniwala kayo na kailangan masamba ng Diyos ang Pilipinas, maglagay tayo ng mga tao sa pamahalaan na may takot sa Diyos. Unang-unang pa lamang na pagkakilala kay Pastor Kibuloy, alam nyo, very well known si Pastor Kibuloy sa amin doon sa Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kaitsuunan nila sa Mindanao. Bakit siya kilalang kilala? Dahil napakalaki ng ginawa niyang pag-uunlad sa kanyang
simbahan at sa kanyang pamayanan. Ang kanyang kontribusyon sa Pilipinas at sa Davao ay hindi maipagkakailan ng kahit sino man. At ito ang ehemplo na kanyang dadalhin kapag siya ay naupo na sa Senado. Sinisiraan nila si Pastor Quiboloy dahil lamang nagbigay ng plataforma kay Pangulong Duterte para sabihin ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Siniraan nila at yung mga patay ng kaso ay binuhay muli. Pwede ba yun? Papayagan ba natin na manatili sa bilangguan si Pastor Apollo Quiboloy? Para sa sambayan ng Pilipino na nakikinig sa gabing ito, papayagan niyo ba na ang isang inosenteng tao ay ibibigay nila ang kanyang buhay sa kulungan? Nakakaiyak ang nangyari sa KOJC. Pero ang buong miyembro at samahan ng KOJC ay nanatiling matatag. Hindi umiyak. Bagkus, lumalaban ngayon. At ang laban na ito ay dadalhin natin sa Senado. Ang boto para kay Pastor Apollo Quiboloy ay boto para sa katarungan. Ang boto para kay Pastor Apollo Quiboloy ay boto para sa kalayaan. Ang boto para kay Pastor Quiboloy ay boto para sa isang makadiyos na Pilipinas. Ipinakita ni Pastor Apollo Quiboloy sa atin kung paano ang isang organisasyon ay mabuhay ng walang korupsyon. Nais mo ba ng Pilipinas na walang korupsyon? At dahil ninanais natin ang Pilipinas na walang korupsyon, iboto si Pastor Apollo Quiboloy at ang lahat ng PDP Laban senatorial candidates. Gaano po kahalaga na magkaroon ng partner si Apollo Quiboloy sa Kongreso? At the moment, there are 63 seats of party list representatives in Congress. Sabi ni Ronald Cardema kanina, nag-iisa siyang sumisigaw doon. Gusto ba natin manatili nag-iisa siya doon? May mga tarpaulin doon sa gilid, sa likod, kung sino ang mga sinusuportahan ng Pangulong Duterte at ni Pastor Quiboloy ng mga party list representatives para sa darating na eleksyon. Isa na po rito ang bombero ng Pilipinas or ABP party list 134 sa balota, kung saan ang inyong lingkod ay kinatawan bilang first nominee. Nakita nyo kung paano nila binaboy ang boto ng sambayan ng Pilipino. Ang ginawa nila kay Pastor Quiboloy, ang ginawa nila sa SMNI, ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo, ang ginawa nila sa mga vloggers, ang ginawa nila kay Vice President Duterte ay pambabastos sa boto ng bansang Pilipinas. Nandito ang mga kinatawan ng kailangan nating tulungan upang mabago ang Kongreso. Ako po ay personal na sumusuporta sa adhikain ni Pastor Apollo Quiboloy. Yung sinasabi niya na maghahain siya ng bill upang i-abolish ang Resolution number 10 kung saan nagbibigay sa mga kongresista at mga senador na pwede silang mag-liquidate ng kanilang expenses by certification. Pera ng taong bayan ang pera na ginagamit nila. At
the House of Representatives. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na malaman saan napupunta ang ating buwis. Ngayon, saan ba nila nilalagak ang kanilang mga pondo? Napakalaki ng pondo na inilagay sa flood control project. Tama ba yun? Hindi. Maraming ba pupunta sa bulsa ng mga nagpanukala ng flood control project? Bilyon-bilyon ang inilagak nila sa flood control project. Pero hindi sila naglagak ng pondo para magkaroon ng mas maraming ambulansya, mas magkaroon tayo ng fire truck. Alam nyo ba na marami pang mga munisipyo sa Pilipinas na ni isang fire truck ay wala? Tapos, winaldas lamang ang pera sa walang katuturan. Flood control project. Mga kababayan, ang araw na ito ay simula ng mas matinding pagbabago sa Pilipinas. Binago ni Pangulong Duterte noong 2016, hindi naging ganit sa posisyon, hindi niya hinayaan na siya ay magbigay ng pagdidikta sa atin, kundi nung natapos ang kanyang termino, he made himself to be true to the Filipino people. Sabi niya, I will not extend a single day of my term. Sa totoo lamang, with 92% approval rating, he could have railroaded so that his term will be extended. Pero hindi ganit ang ating Pangulong Duterte. Hindi ganit si Sara Duterte. Alam natin na it was in her hands already the presidency of the Philippines. Pero dahil sa delikadesa na meron sila, hindi nila inangkin kung ano man ang nandyan na pwede nilang kunin. At ito ang kailangan nating uri ng pamumuno. Papayagan pa natin ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang Diyos marunong. Akala nila na nung nag-file sila ng impeachment court sa impeachment ni Sara Duterte, ay mababaraso nila ang lahat upang patasikin si VP Sara Duterte, pero hindi. As of the latest na sinabi ng Senado, ng nagkakaisang Senado sa ngayon, pagbalik na daw ng Kongreso, kung kayang napakahalaga ng magiging role ng ibuboto nating mga senador at mga kongresista sa 2025 elections. Huwag nating hayaan na babuyin ang boto ng bawat Pilipino. Willing ba ang lahat ng nandito para maging watcher? Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tapat na mga watchers? Dahil ang 12-0 ay mangyayari lamang kung sila ay mandadaya. Kaya ngayon, sa araw na ito, nais natin na mag-enlist ang bawat Pilipino na maging volunteer watcher, hindi manghihingi ng pera, kundi magbabantay ng boto ng bawat Pilipino. Kung kaya sa araw na ito, isa sa isisigaw natin ay I'm going to be a watcher for Apollo Kibuloy. I am going to be a watcher for the Filipino vote. At dito na lang po ako magtatapos at sasabihin ko, 134 ABP party list para sa 2025 elections. Number 53 sa balota sa pagkasenador, Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat po at mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat, Astra. Dito sa gitna!
Sa pagkakataong ito, tatawagin naman natin mula po sa Pwersa ng Pilipinong Pandagat, PPP Party List na mangusap, magbigay ng mensahe, lalo na sa ating kandidato, Senator Pastor Apollo C. Quiboloy. Tawagin po natin ang second nominee, Mr. Brian Lim. Hello! Hi! First time ako nangangatag pagpasensyahan niyo. First time ang dami. First time, hindi sanay. Ang problema pa dito, Tagalog. Lalong hindi sanay. Parang may mga Bisaya ba rito? Tulungan niyo ako sa mga katabi niyo. Kay Pastor Quiboloy, from Davao kasi yan. Mahal din namin si Pastor Quiboloy sa Davao. Kay Ma'am pala yan. Nanginginig ako. Kala ko nalaglag lang. Nung KOJC speech, nandun ako. Yung sinasabi nilang walang armas, nagsisinungaling sila. Yung sinabi nila, yung tinapo nila yung tear gas, nandun ako. Nandun yung mga councilors ng Davao. Lumuha sila, luha. Yung luha na namumula yung mga mata, pagtingin nila sa akin, parang wala lang. Di umubra, maliit mata ko eh. Di umubra. Now, ang gusto ko lang parating kay Pastor Quiboloy, relax lang, tatak lang. Kaming mga party list representative, mga tumatakbo, nationwide ko, kaming bahala kay Pastor Quiboloy. Yung sa sektor namin na mangingista, ang PPP party list, kaming bahala kay Pastor Quiboloy. Marami pa sana akong sasabihin, pero hirap na hirap ako. No? Eto na lang. Huwag na tayong lumayo. Both straight PPP laban led by Pastor Quiboloy. Both one party list, PPP party list. Pero kung hindi, nandyan sila. Ang importante, isang party list lang iboboto. Pag sumobra kayo, sayang. No? Pag hindi sa amin, pumili kayo rito. Puro Duterte yan. Good evening po. Ako si Brian Lim, PPP Party List, number 2 sa balota. Salamat. Maraming salamat, Mr. Brian Lim. Yan naman pinakamalakas na pinapalakpak. Humihina ang palakpak natin. Yung palakpak na maririnig ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, at NPA na terorista. Ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At kung maalala ninyo, sa 300 na kongresista ng bansa, isang Duterte yung party list, aapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang aming paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador, number 53, Pastor Apollo Quiboloy. Alam niyo, nung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit fixed term ako sa NYC, as NYC chairman, yun rin ang linggo kung
kung kailan inatake ang KOJC. At sa tingin ko, kami ni Pastor Apollo Kibuloy, baka makuha pa namin sa aming puso, mapatawad kahit konti, dahil mapagpatawad si Pastor. Pero hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagmumukha ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang litrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas ng mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto! Huwag niyo iboto lahat ng nag-traidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, dorogista at terorista. Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin natin matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nag-presidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila, mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamalihin sila. Dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na narito sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban ulit ngayong eleksyon na ito, kami ay naninindigan kasama ninyo, at tayo ang magdadala ng liwanag dito sa bayang nalugmok na ito. Muli po, maraming salamat, at masabi natin, tatag lang, tatag lang. Maraming salamat po. Maraming salamat po ng sumasama at nakikibahagi sa makasaysayan at makabuluhang pagtitipong ito. Hindi lamang ang mga kasabihan at pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, kundi mismo ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na naniniwala sa totoong pagdating ng reforma at pagbabago sa isang matinong pamamahala na siyang sinisimbolo ni Pastor Kibuloy, masigabong na pagpalakpak sa politika ng reforma at pagbabago.
Sabi nila, namimiss lang ninyo ang ating sigaw at pagpapahiwatig ng damdamin sa Liwasang Bonifacio. Eh sabi ko, ang kaibahan lang ng Liwasang Bonifacio at ng Inares Sports Arena, yun ay open space. Ito ay may bubong, pero rally pa rin ito para po sa totoong agenda ng sambayanang Pilipino. Kaya, namimiss daw ninyo ang panawagan, bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, pipititin sa Senado. Yan po ang dadagundong ilang buwan na lang mula ngayon sapagkat ikinuguhit ang kasaysayan ngayon. At tamang-tama po ang pinakasentro at pinakasimple na agendang tinutungtungan ng pagiging senador ni Pastor Kibuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng 100 taon mahigit ng politika sa Pilipinas patuloy na nalulugmok sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino dahil bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May exemption yun. And dahil rally ito, nakakantig puso na sa loob ng mahigit 100 taon, mga kababayan, taon-taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas. Halos 80% pinagpaparte-partihan lamang ng 13 na pamilya. 13 families lang ang nagpapartida sa halos 80% ng kaban ng bayan natin. Iyan ay dalawang mukha ng korupsyon. Korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyernong ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko. Ito lang ang gusto namin i-deliver sa Ipanaw, Sambayanan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng SMNI. Sa panahon na nag-aalangan ng lahat na banggain ang numero 1 nagwawasak na nating bayan sa loob na mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganun ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Subalit may isang taong pribado na galing Davao ang nanindigan at kanyang itinaya at nagsakripisyo para sa bansa ito upang labanan, tapusin at lubusang mawala ang numero 1 salot sa ating bayan na nagpahirap sa ating mamamayan. Ang CPP, NPA, NDF, walang iba, si Pastor Kibuloy at ang laban kasama ang bayan. Ito'y laban ng mamamayan kasama si Pastor Kibuloy. At dahil maiksi lang po ang oras namin, dalawang maiksing linya ng awitin ang aming ilalahad sa entabladong ito. Ang isa ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa ay para kay Pastor Kibuloy dahil namimiss na natin ang kanyang physical presence. Una,
Sana magbago na po ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At ito ang sumasalamin sa mensahe namin na yan. Sana nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa pamahalaan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Yon ang katotohanan. At yun ang dapat mabago na. At ang panguling awitin para kay Pastor Kibuloy, alam kong ito'y magugustuhan niya sapagkat iisa ang puso namin. Nagkaiba ang aming pinanggalingang mga ilog ng buhay, subalit iisa ang dagat na patutunguhan natin, ang dagat na kapayapaan, kaunlaran at kapanatagan ng buong bayan. We are like rivers coming from different direction, but we will all meet on the same sea, the sea of liberation and the sea of peace and security of this country. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Kung ang bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwentas, Pastor Apollo. Kung nanalanta ang bagyong sigwa, ako'y may kubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Wala na nga, wala na nga, wala. Tumayo po tayo lahat at ating ibigay ang pinakamasigabong na panawagan na bibitbitin natin, hindi lamang sa loob ng stadium na ito, kundi sa lahat ng panig ng Pilipinas, mula bundok, kapatagan, kanayunan, kalunsuran, sentrong bayan, mga poblasyon, kalye, barangay, sitio at purok, dadagundong ang boses ng politika ng reforma at pagbabago. Yan ang representasyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yan ang bibitbitin ng Imanaw Sambayanan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang ito. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo rin mga Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Jeffrey K. Eric Celis. Mahirap sundan si Eric. Pag ikaw magsispeech, ang galing-galing ni Eric, di ba? Pero muna sa lahat, maraming salamat na nagkakasama tayo ngayong gabi ngayon dito sa stadium. So, gusto kong dagdagan sana yung sinabi ni Eric. Ngayon kasi nasa madilim tayo ng kabanata ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Ang mga namumuno sa atin, mga magnanakaw, mga walang tunay na pagmamahal sa bayan. And I'm sorry to tell the Filipino people that my greatest fear has come to pass. We are now a communist state, and that this country is being run by the CPP, NDA, NDF, and its puppets are Martin Romualdez and Bongbong Marcos. I'm sorry to say that because of their weak leadership, what we are seeing right now, nakikita natin ngayon, kasi ako ay nagtrabaho sa NDF EDCA. Alam na alam ko ang kalaw ng CPP, NDA, NDF. Ang nakikita ko ngayon ay ang pagkawala na ng ating saligang batas
ang karahasan, political and religious persecution na buong buhay ko hindi ko nakita ito. Pwera ng panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, kapangalan niya. Ngayon, umuulit ang madilim na kabanata na naman. At sino ang kasama natin dito? Sino ang kasama ng NTF-EDCA mula sa simula? Kasama namin dito si Pastor Kibuloy. Nung in-offer niya ang laban kasama ng bayan sa amin, hinindihan ko kasi akala ko may bayan, yung pala wala. At he never once nakialam sa editorial content. Ang sinabi lang niya sa amin, walang matatakot dito. Ayaw na ayaw niya na magko-communicate kami ng takot. Kasi ang takot, that is the evil, that's the spirit of evil. Yan ang paniniwala namin at yan ang itinuro ni Pastor sa aming lahat. So, at nakita ko yun kahit sa inyo. Magkakasama tayo nung KOJC siege kung saan for 16 days in August up to September, yung karahasan ng PNP, ng Marcos administration, ramdam na ramdam natin. Pero naniniwala ako na napakaganda ng mga regalong ibinigay ng napakadilim na kabanatang ito. Unang-una, dun sa impeachment, pinakita na ng 200 plus ng mga kongresista na yon kung sino sa kanila ang pwedeng bayaran na walang mga tunay na pagmamahal sa bayan at sinajustify pa nila ang katiwalian sa gobyerno. Sabi ni Mitch Kahunay, buti na yon na may pera tayo kasi bibigay natin sa mahihirap kaysa wala tayong pera. She is justifying plunder. Ganyan na ang gobyerno ngayon, wala ng moral compass. Ang natutunan ko kay PRRD nung kami nagtrabaho sa kanya, 2 utos, 2 lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi tayo ng maayos sa gobyerno. My life and the life of Pastor Kibuloy has converged and I've always believed na hindi yon aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, mahal na mahal ko din, mga indigenous peoples, pinakamahihirap, lahat yan. So, nakita ko kay Pastor yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano pa yung natutunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayong maniniwala sa salita. Huwag tayong magpaputol. Nagpakilala na nga yung mga leaders. At ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, doon sa pinaka-corrupt na budget niya, kaya ko kayong bayaran, kahit na pera natin yon. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatayo, at sinasabi niya, hindi nyo kami pwedeng bayaran. So, in closing, can I just say a very short story? Nung panahon ko kay PRRD, umakyat kami sa bundok para doon sa Rano Massacre. Doon sa Rano Massacre, sa Tago, 73 na mga indigenous peoples ng Taguanwan tribe ay pinagpapatay ng NPA habang sila ay nagsisimba. Mga batang maliliit, pinagbabaril sila at pinagtataga, pinagpupukutan pa ng ulo. So umakyat kami doon at meron ako nakilala si Ate Helen, sabi ni Bayi Helen, nung panahon ito ni PRRD. Namatay yung asawa ni Bayi Helen, pinugutan ng ulo, isang pastor, at yung 4 na anak niya. Nagdanak ang dugo ng araw na yon sa Rano. Ang sabi ni Bayi Helen sa amin noon, sa speech niya, she was holding the picture of her family, and then she said, for 29 years, kasi itong 29 years na nangyari yon, hindi yun in-acknowledge ng gobyerno except during PRRD's time.
For 29 years, sabi niya, hindi ako umiyak. Pero ngayon, nandito na ang gobyerno, pwede na akong umiyak. So yun, natutunan ko kay PRRD at saka kay Pastor. Gusto ko lang na ang gobyerno natin ay nandyan para sa ating pinakamaliliit na mga kababayan. Na nandyan sila. Meron silang kasama. Pero ngayon, anong nangyari? Kanina nalaman ko na yung House of Representatives nagpadala na naman ng show cause order, pangalawa, para sa mga vloggers. So, napakadilim. Yeah, correct. So, the freedom of expression, tinuro sa akin ni PRRD, is the highest expression, the highest right, the highest right among other rights. So, yung masakit sa atin yung nangyari kay Pastor. Pero, ako'y natutuwa na nakilala ko ang KOJC. Nung panahon ng KOJC siege, nakita ko yung tatak ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo na mga PNP, libo sila na fully armed. Libo. Natakot ako talaga noon, nang nilabot ako. Narinig ko dito sa baba, na sa third floor ako noon. Nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. At yun, kayo ang resibo ni Pastor. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. So, I guess that's it. Maraming salamat. Magtulungan tayo.